Sa video na ito mga idol, ay ikwekwento ko sa inyo ang misteryosong pagkawala ng isang vlogger na taga Las Vegas, Nevada. Nawawala siya noong ika-10 ng Nobyembre taong 2014 sa Sheep Mountains malapit sa Las Vegas, Nevada. Bakit kaya siya nawala? Ano ang nangyari sa kanya? Siya ba ay nagpakamatay, pinatay, o kinuha ng nakakatakot na nilalang? Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at na-hit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Si Kenny Lee Veach ay nawawala noong ika-10 ng Nobyembre taong 2014 sa Sheep Mountains malapit sa Las Vegas, Nevada. Noong ika-10 ng Nobyembre taong 2014, si Kenny Lee Veach ay nagtakda upang makahanap ng isang kakaibang kuweba na tinatawag na M-Cave dahil ito ay nasa hugis ng isang M sa kabila ng mga babala na huwag pumunta. Nagpunta siya sa kanyang pangatlong paglalakbay sa Sheep Mountains malapit sa Las Vegas upang subukan at muling hanapin ang mahiwagang lugar. Sa kanyang unang pagkakita sa kuweba, ay may nararamdaman siya sa kanyang katawan, ayon kay Kenny, nakaranas ng mga kakaibang epekto. Hindi pa siya nakikita mula noon, sa kabila ng maraming paghahanap ng mga amateur explorer. Ang cellphone lang niya ang nakabukas malapit sa isang entrance ng minahan. Ano ang nangyari kay Kenny? Nakilala rin bilang Snake Bungee, nahulog ba siya sa isang mine shaft? Kinuha siya ng militar, nagpakamatay ba siya? Ngunit ang kanyang katawan ay mananatiling nawawala sa loob ng 6 na taon. Si Kenny Veach na may edad na 47 ay isang bihasang solo hiker at ginugol ang karamihan sa kanyang libreng oras sa paggalugad sa mga desyerto ng Mojave at Great Basin sa Nevada at California. Sa karamihan ng mga paglalakbay na ito, nag-iisa lang siya, nagkakamping ng maraming araw na may pinakamaliit na mga gamit at walang GPS, kumpas o mga mapa. Sa ilang okasyon, kasama niya ang kanyang kasintahan. Maraming mga kapwa hiker sa desyerto ng Estados Unidos ang tatawag sa kanyang mga biyahe na walang ingat ng walang kinakailangang paghahanda at kagamitan. Si Kenny ay hindi bago sa pag-hiking sa desyerto at inangkin niya na lumakad ng malawakan sa lugar ng desyerto ng Mojave, kahit na nag-iiwan ng maraming mga komento sa YouTube sa video sa Area 51 na nagdetalye ng kanyang karanasan. Nag-iisa ako sa paglalakad sa mga tuktok ng bundok na hindi nais ng karamihan sa mga tao na pumunta. Nasa mas maraming mga yunib ako kaysa mabibilang ko. Naglalaro ako ng mga rattlesnake para masaya, ngunit ang isang partikular na kuweba na ito ay lampas sa anumang nararanasan ko. Sa isa pang komento, idinagdag niya, ginagawa ko ang ganitong uri ng bagay sa loob ng 20 taon. Pumunta ako kung saan walang pupunta at kahit kailan wala akong kasama. Nakakakita ako ng mga bungo ng lahat ng mga hugis at sukat at paminsan-minsan ay nakakahanap ako ng talagang mga trapo ng hayop. Naglalakad ako sa tuktok ng bundok pagkatapos ng tuktok ng bundok ay natutulog ako sa mga tuktok sa ilalim ng mga bituin. Minsan kailangan kong sukatin ang mga higanteng bangin upang mailabas ang aking sarili sa isang siksikan, ngunit palagi kong binabalik ito. Natalo ako at pagod, at ang aking pakete ay halos palaging mas mabigat kaysa sa pag-alis ko. Kailangan lamang akong sagipin ng isang beses sa isang helikopter. Inihipan ko ang aking kaliwang paa sa tuktok ng bundok, at mayroon lamang ako isang tasa ng tubig upang maibalik ako sa 20 miles na layo mula sa aking sasakyan. Ito rin ay higit sa 100 degree out.
Kaya't mayroon akong napakahusay na record ng kaligtasan. Kahit na si Kenny ay hindi isang malaking uploader sa YouTube, nagkomento siya sa maraming nilalaman na ginawa ng iba sa ilalim ng tag na SnakeBombG, isang pangalan na tumutukoy sa kanyang ugali na pumili ng mga ahas at personal na nagdurusa sa kagat ng rattlesnake. Noong Hunyo taong 2014 ay nag-iwan siya ng isang komento sa isang video na tinawag na anak ng isang lugar na 51 tekniko. Sinabi ng kanyang comment na, "That ain't nothing. Ako ay isang malayong distansya hiker. Isang beses sa isa sa aking pag-akyat sa labas ng Nellis Air Force Base, nakakita ako ng isang nakatagong kuweba. Ang pasukan sa Yumib ay may hugis na perpektong kapital palagi akong pumapasok sa bawat kuweba na matatagpuan ko. Ngunit sa pagsisimula kong pumasok sa partikular na kuweba, ang aking buong katawan ay nagsimulang manginig. Kung papalapit ako sa pasukan ng Yumib, lalong lumala ang pag-vibrate. Bigla akong natakot ng matakot at ang taas na pala nun. Iyon ang isa sa mga kakatuwang bagay na nangyari sa akin." Ang hugis na Yumib na tinukoy ni Kenny sa komento sa YouTube ay tinansya niya sa paligid ng 7 milya mula sa base ng Nellis Air Force sa Sheep Mountains, hilaga ng Las Vegas. Inabot siya ng 10 oras na pag-hiking upang maabot ang lugar ng Yumib at bumalik sa kanyang kotse. Ito ay isang lugar na kilalang kilala sa pagkakaroon ng mga adik sa droga na tumira sa mga nagtitinda ng droga, at kahit isang basurahan para sa mga bangkay ng mga biktima ng pagpatay. Maraming mga kapwa nagpo-post ng YouTube ang nag-aalangan at ang ilan ay nagkomento na siya ay isang tanga tungkol sa karanasan. Ang iba ay naglakas loob sa kanya na bumalik at kumuha ng mas maraming footage at siya ay tumugon sa isang follow-up hike sa parehong lugar sa Sheep Mountains. Binalaan ng isang YouTuber si Kenny na huwag nang bumalik at hindi ka makalalabas. Sa kabila ng babala, bumalik siya muli ngunit sa oras na ito gamit ang kanyang Rutger 9mm na baril at nag-post siya ng isang video sa YouTube ng kanyang karanasan na sinusubukang hanapin ang M-Cave. Sa pagkakataong ito ay hindi siya matagumpay sa paghanap nito. Kaya sinabi ni Kenny sa YouTubers na pupunta siya sa pangatlong paglalakbay sa lugar at inanyayahan ang iba na samahan siya, ngunit walang nag-alok na samahan siya. Noong ika-10 ng Nobyembre taong 2014, sinabi ni Kenny sa kasintahan na si Shirayan Pilgrim na aalis na siya upang hanapin ang M-Cave, hindi na nakita muli si Kenny. Isang malaking paghahanap ang inilunsad matapos iulat ng kasintahan ni Kenny na nawawala siya. Sinabi ng Red Rock Search at Rescue Commander na si Dave Cummings sa News 3 sa Las Vegas. Natagpuan namin ang kanyang cellphone na malapit sa isang napakapatayong lumang baras ng minahan at hindi kami makahanap ng ibang landas. Hindi nangangahulugan na siya ay nasa ilalim ng baras ng minahan, ngunit nasubaybayan namin siya hanggang sa makakaya namin. Pinapasok namin ang aming iba pang mga tauhan mula sa mga lugar ng paghahanap. Kakatuwa na nagpasya si Kenny na gumawa ng isa pang pag-hike sa araw nang walang magdamag na kagamitan sa camping dahil sinabi niya na ang kanyang mga nakaraang paglalakbay ay matagal ng 10 oras na mga pagtaas sa mahihirap na daanan. Ngunit si Kenny ay kilala na walang ingat sa desyerto dati. Iiwan sana siya ng kaunting oras upang maghanap sa M-Cave kung talagang nakita niya ito muli. Naiwan din ang kanyang video camera kung saan ginamit niya para sa dati niyang video sa M-Cave YouTube ngunit kinuha ang kanyang camera. May iba't ibang teorya sa pagkawala ni Kenny. May nagsasabing siya ay nagpapatiwakal pero nasaan ang labi ni Kenny? Nakatago sa isang mineshaft, malungkot na nahulog sa isang mineshaft o sumuko sa init. Ang kanyang telepono lamang ang natagpuan. Walang palatandaan ng isang katawan sa kabila ng isang malaking paghahanap sa lugar. Iba pang mga teorya na tuklasan ba ni Kenny ang isang nakatagong lihim na militar o nakatagpo ng isang illegal na drug den o mga tagong op sa militar. Ang base ng Nellis Air Force ay hindi masyadong malayo, ang sikat na Area 51. Iba-iba man ang teorya sa pagkawala ni Kenny, magpahanggang ngayon, nababalot pa rin ito ng misteryo.
Thank you for watching guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye bye.